Gaano ba katotoo ito? Isang pangyayari ng kasaysayan na iilan lamang ang nakakaalam ng mga protestante. Nangyayari ito noong ika-3 siglo kung saan isang emperador ng Roma ang may matinding galit sa mga Kristiyanong Katoliko. Nagtatanong ka ba kung ano ito? Ito ang panahon na ang mga Kristiyanong Katoliko ay tinatakot at nakaranas ng matinding pang-uusig dahil ang pinakamahalagang mga kasulatan o Biblia na nagiging gabay ng kanilang pananampalatayang Kristiyano ay pinilit na agawin sa kanila upang sunugin. Ano ang kanilang ginawa upang ang mga Biblia noon ay ipagtanggol mula sa mga kalaban na gustong sunugin ang mga ito? Tuklasin sa video na ito ang totoong nangyayari upang malaman natin kung paano pinoprotektahan ng simbahang Katoliko ang kasulatan na hanggang ngayon ay gamit na rin ng mga protestante. Kwento at babala! Ito ang isa sa pinakakontrobersyal at pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng Kristyanismo. Noong ika-3 siglo, si Emperador Diocletian ay nag-utos ng isang bagay na sinasabing hindi maiiwasan para sa kapayapaan ng Roma. Sunugin ang lahat ng mga kasulatan ng Kristiyano, ipasara ang lahat ng simbahan, at pilitin ang mga Kristiyano na tanggihan si Jesus o mamatay. Maraming kritiko ngayon ang nagsasabing ito ay kwento lamang o imbento ng simbahang Katoliko. Pero ngayong araw, hindi lang natin ikukuwento ang nangyari, ipapakita rin natin ang mga ebidensya na nakasulat sa mga kilalang ensiklopedya at mga sinaunang kasulatan. At may isang katotohanan na maraming ayaw aminin: kung hindi itinago ng mga Katoliko ang mga Bible noong panahong ito, wala sanang mga salita ng Diyos na mababasa ng mga protestante ngayon. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan na nakatago sa loob ng maraming taon? Simulan na natin. Noong Marso 3, 303 AD, inilathala ni Emperador Diocletian ang kanyang unang edikto laban sa mga Kristiyano. At ito ay parang bomba na sumabog sa buong Imperyong Romano. Ayon sa edikto, lahat ng simbahan ng Kristiyano ay kailangang ipasara at sirain. Ang mga materyales ay ibebenta sa publiko at ang lupa ay ibabalik sa gobyerno. Lahat ng kasulatan ng Kristiyano ay kailangang ipasa sa mga opisyal para sunugin. Sino mang hindi sumunod ay mapapakulong at mapaparusahan ng multa. Mga Kristiyanong opisyal ng gobyerno ay kailangang tanggalin sa trabaho, at kung hindi sila magbabago ng relihiyon, sila ay ipapakulong o ipapapatay. Mga Kristiyano ay hindi makakapag-file ng kaso sa hukuman kahit na sila ay biktima ng pandaraya o karahasan, hindi sila makakakuha ng hustisya. Pero teka, may katibayan ba talaga ito o baka gawa-gawa lang ito? Hindi ito kwento lamang. Ayon sa Encyclopedia Britannica, sa artikulong may pamagat na Diocletianic Persecution, malinaw na nakasulat, on March 3, 303. Diocletian issued the first edict against Christians, ordering the destruction of churches and scriptures and the deprivation of legal rights for Christians. Ibig sabihin, kinikilala ng isa sa pinakamalaking ensiklopedya sa mundo na totoo ang utos na ito. Makikita rin ito sa Catholic Encyclopedia na makikita sa website ng New Advent kung saan detalyadong inilarawan ang mga pangyayari. The first edict ordered the burning of all Christian books and the demolition of churches. Those who refused to surrender their scriptures were punished, often with death. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ang patunay na naging totoo ang banta na wawasakin ang lahat ng salita ng Diyos. At dito pumapasok ang desisyon ng mga Katoliko noon, isang desisyon na magbabago sa kasaysayan ng relihiyon magpakailanman. Ngunit may kontrobersyal na teorya pa. Ilang mga iskolar, tulad ng mga binanggit sa Brill's New Pauli, isang akademikong ensiklopedya tungkol sa sinaunang mundo, ay nagsasabing may mga Kristiyanong grupo na nagbabanta sa gobyerno. Sinasabi nilang gusto nilang palitan ang emperador ng isang pinuno na Kristiyano. Ito raw ang tunay na dahilan kung bakit nagpasya si Diocletian na pigilan sila bago pa ito mangyari. Totoo man ito o hindi, ang isang bagay ay sigurado. Ang utos na sunugin ang mga Biblia ay totoo at ito ay nakatala sa kasaysayan. Ngayon, narito ang pinakakontrobersyal na bahagi. Nang marinig ng mga Kristiyano ang utos na sunugin ang kanilang mga kasulatan, hindi lahat ay sumuko. Sa halip,
Marami sa kanila ang nagtago ng mga Biblia sa pinakamalalim na sulok ng kanilang mga bahay, sa ilalim ng sahig, sa mga butas ng dingding at kahit na sa mga libingan. Ngunit ang mga kritiko ngayon, kabilang na ang ilang mga lider ng mga protestante, ay nagsasabi, kung talagang tapat sila sa kanilang pananampalataya, dapat nilang ibigay ang mga kasulatan at tanggapin ang kamatayan. Nagtatago sila dahil alam nilang may mga bahagi ng Biblia na hindi dapat mabasa ng mga tao. Pero ano talaga ang nangyari at may ebidensya ba na nagtago sila? Ayon sa Wikipedia, sa artikulong Diocletianic Persecution nakasulat, "Many Christians chose to hide their scriptures rather than surrender them, risking punishment to preserve the Word of God. These hidden texts became the foundation of biblical manuscripts we have today." Isang kwento ang nagsasabing may isang babae na nagngangalang Santa Bibiana na tinanong ng mga sundalo, "Nasaan ang iyong Biblia?" Sumagot siya, "Nasa puso ko po, hindi ninyo ito makukuha o masusunog." Sa halip na ibigay ang kasulatan, ipinaglaban niya ito at sa huli ay pinatay siya. Ang kwentong ito ay nakatala rin sa mga kasaysayan ng mga santo na kinikilala ng parehong Katoliko at ibang grupo. Mayroon din namang isang grupo ng mga Katoliko sa lugar ng Egypt na nagtago ng mga kasulatan sa isang liblib na kuweba sa libis ng lungsod. Hindi nila ito itinatago dahil sa takot, kundi dahil alam nilang kung masusunog ang mga Biblia, mawawalan na ng pagkakataon ang susunod na henerasyon na malaman ang mga salita ni Kristo. Noong panahong iyon, walang mga makinarya para mag-print ng mga libro. Bawat Biblia ay isinusulat ng kamay at maaring tumagal ng ilang taon para makagawa ng isa. Dito pumapasok ang kontrobersyal na katotohanan na maraming hindi alam. Ang mga tinatagong Biblia ng mga Katoliko noong panahon ni Diocletian ay ang mga pinagmulan ng mga Bibliang ginagamit ng mga Protestante ngayon. At may ebidensya ito sa mga ensiklopedya. Ayon sa Wikipedia at sa opisyal na website ng British Library, ang Codex Sinaiticus ay isa sa mga pinakamatandang Biblia na natagpuan sa St. Catherine's Monastery sa Mount Sinai, isang Katolikong monasteryo. Nakasulat dito na ito ay ginawa noong ika-4 na siglo sa panahon ng pag-uusig ni Diocletian at itinago ng mga monghe para hindi masunog. Ito ang batayan ng maraming mga pagsasalin ng Biblia na ginagamit ng mga Protestante. Ayon sa Catholic Encyclopedia, ang Codex Vaticanus ay isa pang mahalagang sinaunang teksto na nasa Vatican Library mula pa noong ika-4 na siglo. Ito ay iningatan at pinrotektahan ng mga Katoliko sa loob ng mahigit 1,500 taon. Maraming mga salita dito ang kapareho ng mga nakasulat sa mga Bibliyang binabasa ng mga Protestante ngayon. Kung hindi itinago ng mga Katoliko ang mga kasulatan na ito, baka wala na tayong mababasa ngayon na salita ng Diyos, kahit na ang mga Protestante ay wala nang makikitang teksto para patunayan ang kanilang mga paniniwala. Hindi lahat ng Katoliko ay nagtago ng kanilang mga kasulatan. Marami rin ang nagmartiryo para ipaglaban ito at ito ang bahaging nagpapakita ng tunay na tapang ng mga unang mananampalataya. Si San George, nakilala bilang patron ng mga sundalo, ay isang opisyal sa hukbo ni Diocletian. Nang malaman na siya ay Katoliko, pinilit siyang tanggihan si Jesus at sunugin ang kanyang Biblia. Sumagot siya, "Hindi ko kayang sunugin ang salita ng Diyos. Ito ang aking buhay at handa akong mamatay para dito." Sa huli, pinaslang siya ng mga sundalo gamit ang mga sibat. Ang kwentong ito ay nakatala sa Encyclopedia of Saints at kinikilala ng mga historiador. May isa namang opisyal ng Roma na nagngangalang Tiburtius na inatasang sunugin ng mga Biblia. Nang hawakan niya ang isang kasulatan na itinago ng mga Katoliko, naramdaman niya ang kakaibang init at liwanag na lumalabas dito. Nagbago siya ng isip, naging Katoliko, at sa halip na sunugin ang mga kasulatan, tinulungan niya ang mga Katoliko na itago ito. Nang malaman ito ni Diocletian, pinatay din siya. Mayroon din namang mga Kristiyano na sumuko at sumunod sa utos na sunugin ang kanilang mga kasulatan. Ang ilan ay nagsisisi pagkatapos at humingi ng tawad sa simbahan. Si Martin Luther, ang ama ng Reformasyong Protestante,
ay gumamit ng mga sinaunang teksto ng Biblia na itinago at iningatan ng mga Katoliko para gawin ang kanyang pagsasalin ng Biblia sa wikang Aleman. Ayon sa Wikipedia sa artikulong Biblia de Lutero, malinaw na nakasulat, Martin Luther used the Vulgate, the Latin translation by Saint Jerome, for the Catholic Church and ancient Greek and Hebrew manuscripts preserved by Catholic's Church. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa mga Katolikong nagtago at nag-ingat ng mga kasulatan noong panahon ni Diocletian, wala sanang mga teksto na magagamit ni Martin Luther. At kung wala iyon, maaaring hindi umusbong ang mga relihiyong protestante na mayroon tayo ngayon. Dapat bang husgahan natin ang mga Katoliko noon o dapat tayong pasasalamatan sila dahil mayroon tayong salita ng Diyos na mababasa ngayon? Ang pag-uusig ni Diocletian ay tumagal ng halos 10 taon. Ito ang pinakamalakas at pinakamahalagang pag-uusig na hinaharap ng mga Kristiyano sa kasaysayan ng Roma. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ni Diocletian. Habang mas marami siyang pinaparusahan at pinapatay, mas marami pang tao ang naging Kristiyano. Ang mga taong nakakakita ng tapang ng mga martir ay nagsisimula ng tumanggap ni Kristo at ang mga Katoliko ay patuloy na nag-iingat ng mga kasulatan para sa mga susunod na henerasyon. Noong 330 AD, pagkatapos ng pagkamatay ni Diocletian, inilathala ni na Emperador Constantine at Licinius ang Edikto ng Milan, isang utos na nagpapahintulot sa mga Kristiyano na mamuhay ng malaya, muling itayo ang kanilang mga simbahan at hindi na sila pipigilan sa pag-aaral ng kanilang mga kasulatan. Mula noon, ang mga Katoliko ay nagsimulang ipamahagi ang mga Biblia sa buong mundo at itinuro ang mga salita ni Kristo sa lahat ng tao. Ngayon, ang mga tinatagong Biblia noong panahon ni Diocletian ay naging mahalagang ebidensya na ang Iglesia Katolika Romana ay ang pagmamay-ari ng kasulatan mula sa mga apostol ni Kristo. At maraming mga protestante ngayon ang nagpapasalamat dahil mayroon silang mga teksto na maaaring basahin, hindi alam na ang mga ito ay mula sa mga kasulatang itinago ng mga Katoliko noong panahon ng pag-uusig. Kaya kung ikaw ay isang kaanib ng relihiyong protestante ngayon, bakit mo palaging inalipusta ang mga aral ng simbahang Katoliko? Samantalang, hindi mo naman mababayaran ang utang na loob sa iglesia na ito. Sila ang nagsasakripisyo ng matagal na panahon at maging kapalit ang kanilang buhay upang ikaw ngayon ay mabubuhay sa paraan ng pagsunod sa kasulatan na siyang dahilan ng kanilang padurusa. Ngunit sa halip na kanilang pasasalamatan ito, hindi nila tinanggap ang mga turo ng Iglesia Katolika at ito ay kanilang itinakwil at gumawa ng isang doktrina ng sola scriptura na nangangatuwiran na ang Biblia ay ang tanging autoridad sa mga bagay ng pananampalataya at moral ay naging isang pangunahing prinsipyo ng Protestantismo. Ngunit ang Iglesia Katolika Romana na may responsibleng nangangalaga nito mula pa sa apostol ni Kristo ay kanilang pinag-uusig. Sana may napulot tayong kaiibang impormasyon sa kwento na ito. Ito po si Kuya Tem. Maraming salamat sa inyong panunood.